ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Surprise! Happy birthday, Annette! Hala, Christine, nandito ka? Oo, hindi mo lang ako imahinasyon, Insan. Nandito talaga ako ngayon sa apartment mo para i-surprise ka. Happy birthday uli! Naku, thank you. Hindi ko expected tong pa-surprise mo May expected bang surprise? Sa bagay, wala nga naman. Pero paano ka nakapasok dito? Gaga, binigyan mo ako ng susi, di ba? Ay, oo nga pala. Mamaya na tayo magtsikahan. Blow mo muna tong candle sa cake mo. Dali, dali! O sige. Yay! Happy birthday uli! Thank you, Insan. Lapag muna natin tong cake sa mesa. Teka. Liga, muna tayo sa sofa. Ikaw talaga? Nag-abala ka pang pumunta dito? Don't tell me galing ka pang La Union yan. Malamang. May mga pasalubong ako sa bag ko. Bigay ko mamaya. Pero kasi miss na nga kita. Alam mo namang ikaw lang yung pinsan na kasundo ko eh. Sus, inuto mo pa ako. Pero seryoso, bakit napaluwas ka? Yung totoo? Oo. Nakipagkita ako sa boyfriend ko eh. Taga Manila kasi siya. Tapos sa'yo, naisip kong bisitahin ka na rin dito sa apartment mo. Sakto, tinaon ko talaga na birthday mo. Kaya ako nandito ngayon. Sandali. Boyfriend? Correct. Taga Manila? Check! Gamit ang ballpen na pink! You mean bago na naman to? Nadali mo. Galing naman ang pinsan ko. Galing ka dyan. Kakabreak mo lang nung nakaraang buwan Nakakagulat meron ka ng dinadayong boyfriend dito sa Manila. Huwag ka nang magulat. Sa ganda ko ba namang to? Saka anong gusto mo pagluksaan ko ng matagal yung breakup namin ng ex ko last month? Aba, hindi ako ganong klase ng babae no. Mabilis lang akong makamove on. Ako kasi ganong klase ng babae. Ay, insan naman. Siyempre, magkaiba tayo. Hindi ko naman kinukumpara sarili ko sa'yo. Nasa iyo lahat ng oras sa mundo para mag-move on sa Mikey na yan. Oo, pero naiinggit lang ako sa'yo. Naiinggit ka sa akin? Bakit? Kasi sabi mo nga, mabilis ka lang makapag-move on. Ako kasi kahit na 1 taon na kaming hiwalay, feeling ko kahapon lang nangyari. Kahit na anong gawin ko, sariwa pa rin yung sakit. Kainis naman kasi yung ex mong mukhang unggoy eh. Hoy, sobra ka naman sa mukhang unggoy. Totoo naman Akala mo kung sino? Hayaan mo na. Pass na rin naman. Kahit na. Pag naaalala ko mga pinagsasabi nun, nababanas pa rin ako. Parang gusto kong puntahan dun sa Japan at tampalin ng patabingi, pataas saka pailalim. Paano yung sampal na patabingi pataas at pailalim? Basta, gusto mo sample? Sige, subukan mo. Sa'yo ko gagawin yan. Charot lang, kau naman? Ay, ikaw ba wala pa rin ibang nagugustuhan? Hindi pa nga ako nakaka-move on, magkakagusto na ako sa iba. Bakit hindi? Malay mo, pag nagkagusto ka sa iba, makamove on ka. Alam mo, di naman yun masama eh. That way, malalaman mo na meron pa palang tao yung better kesa dyan sa ex mong unggoy. Kaya kung ako sa'yo, lumandi ka, girl. Huwag mong pigilan sarili mo na maranasang ma-inlove at mahawakan uli ng lalaki. Uy, bastos mo naman. Wow, 17 years old? Ipapaalala ko lang sa'yo, 34 ka na, ante. Ay, oo nga pala. Basta ha, subukan mo uli. Lande is the key. Papadudot masaya ako na sinorpresa ako ni Christine sa birthday ko. Kaya niyaya ko siya na magstay muna sa apartment ko since work from home naman siya. Pumayag naman siya kaya masaya ako, Papadudot. Hindi ko lang basta boyfriend si Mikey, naging live-in partner ko rin siya for 3 years. Pero bago kami nagsama sa isang bubong, college sweetheart na talaga kami. Buong akala ko ay siya na yung lalaking mapapangasawa ko at magiging tatay ng mga anak ko. Admin staff si Mikey sa isang private company sa Mandaluyong. Pero vocal na talaga siya sa kagustuhan niyang mag-ibang bansa. Pero dahil minimum wage earner lamang siya at breadwinner pa ay hirap siyang makaipon ng pera na pangasikaso ng mga papeles niya. Kaya nga tinulungan ko siya since may ipon naman ako at suportado ko siya.
sa pangarap niyang yon, Papa Dudut. Sabi niya sa akin gusto niyang mag-ipon para makapagpagawa na kami ng sariling bahay na titirhan namin pag bumuo na kami ng pamilya namin. Bukod doon ay pinangakuan niya rin ako ng kasal pag uwi niya dito sa Pilipinas. Maraming pangarap si Mikey para sa amin pero lahat ng yon ay napako. Pagkalipas ng 3 buwan nung dumating siya doon sa Japan, napansin ko kasi tumamlaya ang komunikasyon namin at lagi niyang dahilan ay ang pagiging busy niya sa trabaho. Siyempre, inunawa ko yon dahil may trabaho rin naman ako pero lalong lumala ang sitwasyon namin. LDR na nga kami tapos ay lagi pa kaming nag-aaway. Apektado na rin ako habang nasa duty at may sa ilang beses nang umiyak sa CR ng ospital kapag break time dahil kay Mikey at sa mga misunderstandings namin. Tapos nalaman ko na lamang na may iba na siyang babae. Matapos isend sa akin ang katrabaho niyang Pinoy din ng litrato nilang dalawa ng babae niya. Nakokonsensya raw itong katrabaho niya na makitang niloloko ko ni Mikey kaya gumawa siya ng paraan para malaman ko. Kinompronta ko ang ex-boyfriend ko tungkol sa litrato na yon pero pinabulaanan lamang niya at sinabihan akong praning at mapagduda. Pero nagpatuloy ang panlalamig niya sa akin hanggang sa dumating yung punto na kinausap na niya ako para makipaghiwalay. Siyempre, tumutol ako. Ayoko pero ininsulto niya ako. Pinagsalitaan ang mga masasakit at masasama at aaminin kong tumagos yun hanggang sa buto ko. At kapag naaalala ko yon ay nanliliit ako, Papa Dudut. Yan ang dahilan kung bakit bumaba ang kumpiyansa ko sa sarili ko at kapag nakikita ko ang mukha ko sa salamin ay nandidiri ako. Iniisip ko ang lahat ng mga pangit na sinabi sa akin ni Mikey kaya niya ako hiniwalayan. Halimbawa noon ay ang mukha raw akong manang, pagod na pagod, stress at kung ano-ano pa. Pero dahil makulit si Christine ay sinubukan ko pa rin makipagkilala sa iba. Tama naman siya sa sinabi niya na pinipigilan ko lamang ang sarili ko na ma-in love. Natatakot kasi ako na masaktan ulit kaya gusto ko na sanang protektahan laban dito ang sarili ko. Pero na-realize ko na hindi naman masama ang sinabi niya. Wala namang masama kung susubukan ko ulit. Kaya nag-install ako ng dating app. At doon ay nag-cruise ang landas namin ni Rondel. Mas bata siya sa akin ng 2 taon at isang business owner. Iba talaga amoy ng brewed coffee? Nakakabuhay ng sistema? Sinabi mo pa. Pero limit ako ngayon sa kape. May acid reflux kasi ako. Naku, hindi ka lang dapat mag-limit. Kailangan, alisin mo na talaga sa sistema mo. Mahirap nang sumpungin, ang sakit-sakit kaya nun. Sa bagay. Sige, susundin ko sinabi mo kasi nurse ka. Mas alam mo. Hala siya. For sure, pinagsabihan ka na rin ng doktor mo. Ikaw lang tong makulit. Tignan mo, umorder ka na naman ng kape. Kung alam ko lang sana hindi na tayo pumunta rito. Okay lang yun. Saka minsan lang naman. Ayoko namang palagpasin na dalhin ka rito kasi nabanggit mong gustong-gusto mong subukan kape nila rito. Talaga? Nabanggit ko ba yon? Oo, last time. Sa chat natin. Hindi ko na maalala. Buti ikaw naaalala mo. Oo naman. Maliit na bagay. Pero in fairness, natouch ako. I mean, dun pa lang sa naaalala mo kaya sinama mo sa date natin ngayon tong coffee shop. Thank you for being thoughtful. You're welcome. So, maiba tayo. Kwento ka pa nga ng tungkol sa family business nyo? Gusto ko pang malaman. Gumagawa ng glass products ang family ko. Sample nun yung mga bottles and jars na may iba't ibang pinaggagamitan. Windows, mirrors, partitions, insulation. Inumpisahan ng lolo ko yung business na yon na minana pa ng daddy ko. Napalago nila yun ni mami at ngayon kami na ng 2 brother ko yung nagmamanage. Hindi ba mahirap mag-manage ng business? Mahirap din kasi maraming challenges. Pero naaayos din naman.
Yearly, meron kaming goals na sineset na dapat ma-achieve ng company namin. Hindi lang yan nakafocus sa sales. Kasama rin dyan yung benefits ng mga employee namin. Kasi sila ang backbone ng negosyo. Laging sinasabi ng lolo at daddy ko na pahalagaan namin ang aming mga tauhan. Dahil sila ang bumubuhay sa negosyo. Totoo naman, kaya ginagawa namin lahat ng makakain namin ng mga kapatid ko para mabigyan sila ng patas na benepisyo at karapatan. Nakakatuwa naman. Bilib na ako sa inyo. Sana ipagpatuloy niyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga employee niyo. Lalong pagpapalain ng negosyo. Pero sabi rin ng daddy ko, subukan ko naman daw makipag-date kasi puro na lang ako trabaho. Talaga? Sinabi niya yon? Maraming beses na. Kampiyan pa sila ni mami. Ako na lang kasi walang asawa sa aming magkakapatid. Hindi naman nila ako pinipilit pero masarap daw kasing ma-in love. Kailan ko pa raw ba planong pagbigyan ng sarili ko na maranasan yun? Pag-uugod-ugod na ako. Anong sagot mo? Sagot ko? Bakit hindi? Wala namang pinipiling edad ang love. Ayun, binato ako ni daddy ng ballpen during our management meeting pa naman yun. Sapul ako sa ulo. Grabing daddy mo, asintado. Oo, magaling yun mag-dart eh. Kaya yun, para makaganti, sinumbong ko siya kay mami. Sinermonan siya sa call eh. Parang ang cool naman ng parents mo. Cool talaga sila. Bukod doon, napaka down to earth. Halata nga, kasi nagmana ka sa kanila. Binubola mo naman ako eh. Seryoso ako dun. O sige, thank you kung ganon. Welcome. May dimple ka pala, no? Ah, oo, meron nga. Nice. Ngiti ka palagi. Para lagi mong makita? Parang gusto ko na lang tuloy sabihin na may pagkamahangin ka. Huwag naman. Sige ka, tampo ako. Ay wow. Joke lang. Ikaw naman magkwento tungkol sa trabaho mo. Papadudot aaminin ko na bago sa akin ang pakiramdam na makipag-date ulit sa iba dahil si Mikey ang first boyfriend ko. At kahit na 34 na ako noon ay feeling bagets pa rin ako. Pero masaya rin naman kasama si Rondel, kwela, palakwento at nakikinig kapag ako naman ang bumabangka. Natuwa rin ako sa pinakita niyang paghanga sa propesyon ko bilang isang nurse. Lalo na nga noong panahon ng pandemic. Nagtapos ang date namin nang ihatid niya ako sa nirerentahan kong apartment kung saan sinalubong naman ako ng nakangiting si Christine. Nagpatuloy ang pag-uusap namin ni Rondel at masasabi kong na-attach na ako sa kanya. Sino ba namang hindi napaka-gentleman niya. At habang lumalalim ang feelings ko for him ay mas lalo akong natatakot na baka masaktan lamang ako sa dulo. Marami akong tanong tulad ng paano kung hindi kami compatible. Paano kung katulad din siya ni Mikey? Nasa una lang magaling tapos ay idadump lamang ako sa huli. Kasi may nakitang mas better sa akin. Ayoko na ulit pagdaanan ang sakit na naranasan ko nang iwan ako ni Mikey kaya naman nilinaw ko kay Rondel. Ang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Dahil hindi pa ako handang pumasok muli sa panibagong pakikipagrelasyon ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod parang pinagsisihan ko na sinabi kong pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay kay Rondel. Kasi habang tumatagal ay hinahanap-hanap ko na ang presensya niya. Siguro kay na-fall na ako sa kanya sa loob ng 2 linggo naming pag-uusap. Pinaramdam niya kasi sa akin na mahalaga ako at kaibig-ibig. Kumbaga'y nawala lahat ng pagdududa ko sa sarili ko dahil sa pagmamahal niya. Pero ako lang tong natatakot na sumubok ulit at makipagrelasyon. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nagustuhan ko kay Rondel ay masasabi kong marami. Bukod sa artistahin niyang itsura ay napakabait din niyang anak sa mga magulang niya.
Kaya nga mahal na mahal ko noon ang ex-boyfriend ko kasi mabuti rin siyang anak sa nanay niya na mag-isang nagtaguyod sa kanilang 5 magkakapatid. Laging sinasabi ni Mikey na gusto niyang bumawi sa mama niya at ibigay dito ang lahat ng kaginhawahan na deserve nito. At magagawa lang niya yon kapag nakapag-abroad siya. Kaya nga hindi ako makapaniwala na lolokohin niya ako. Kasi pinangakuan din niya ako na babawi siya sa akin at sa mga tulong ko sa kanya. Hindi naman ako naniningil pero umasa pa rin ako sa mga sinabi niya. Kaya nga ang sakit-sakit na lahat ng yon ay hindi niya tinupad sa akin pero sa iba tinupad niya. Sinabi mo? May problema ako. Buntis ka? Sira, ano ba yung pinagsasasabi mo? Umahis ka nga. For your information, maayos akong kausap. Ano na nga yung problema mo? Baka mapalala ko pa? Charot! Baka matulungan kita, kaya sabihin mo na. Kasi humihingi ng second date si Rondel. Sus, yun lang naman pala. Anong yun lang pala? Kung mangunot kasi noo mo at magsalubong kilay, kala ko na paano ka na. Second date lang pala eh. Di pagbigyan mo. Kaso sabi ko, hanggang friends lang kami. Gaga, sinabi mo yon? Oo. Pero sabi mo okay naman si Rondel. Disente, mukhang matino, saka gentleman. Nandun na tayo pero bigla ulit ako natakot. Paano kung masaktan uli ako? Paano kung… Uy, insan, kalma ka lang. Inhale, exhale. Salamat, Insan. Sorry. Ang OA ko ba? Gaga, hindi OA yun, no? Pero pwede mong sabihin sa akin yung gumugulo sa isip mo? Ayun na nga yun. Natatakot ako na baka pag pinagbigyan ko si Rondel, lalo ako mahulog sa kanya. Wait! Stop! Hindi na nga ako nagsasalita eh. Ulitin mo nga yung sinabi mo? Alin ba dun? Yung natatakot ako? Hindi yan, forward pa. Yung dulo. Yung pagkatapos nung pinagbigyan mo si Rondel. Lalo akong mahulog sa kanya? Ayan nga! So, ibig sabihin, nahuhulog ka na sa kanya. In love ka na, Insan. Oo, pero… Pero ano? Walang mangyayaring masama sa'yo. Kaya wag mong pigilan na lalong ma-inlove kay Rondel. Natatakot nga ako. Hindi ka ba nakikinig? Hindi lahat ng lalaki katulad ni Mikey. Ramdam ko na mabait talaga si Rondel kaya wag mo naman siyang i-judge na kaugali ng mokong mong ex-boyfriend. Ang unfair nun sa kanya lalo na sinabi mong in love ka na rin. Sa bagay, may punto ka. Pero paano ko ba sasabihin sa kanya? Na alin? Na gusto ko naman talagang pumayag sa second date namin pero nahihiya kasi ako. 'Di ba? Sinabi ko nga sa kanya na hanggang friends lang kami. Sus, kahit naman magkaibigan, nagde-date pa rin. Pumayag ka lang, tapos kunin mo yung sign kung gusto mo pang i-pursue yung relationship nyo. For sure may rason kung bakit magkausap pa rin kayo hanggang ngayon at gusto kanyang makadate uli kahit na sinabi mo sa kanya na friends lang kayo. Go girl! Ganun ba yun? Oo, maniwala ka sa pinsan mong maganda. Baka sinasabi mo lang yan kasi gustong-gusto mo na ako magka-jowa ah. Bakit naman hindi? Sabi ko nga, ramdam ko na mabait yang si Rondel. Gwapo pa. Alam mo may kamukha siyang artista sa GMA. Basta meron talaga. Pero sige na, pumayag ka na. Makipag-date ka na uli. Ay, o sige. Sana lang talaga walang mangyaring masama. Walang mangyayaring masama. Ganyan din iniisip mo nung unang date nyo pero umuwi ka ritong malapad ang ngiti na hindi mawala-wala hanggang kinabukasan. Huwag mo nang subukang i-deny. Grabe namang observation skills yan, Insan. Syempre naman. Kilig na kilig ka pa nga no na parang akala mo bumalik ka sa pagiging teenager. Parang nahiya na tuloy ako. Hay nako, wag ka nang mahiya. Ako lang naman to. Saka happy nga ako na happy ka na uli. Sige, sabihin na natin na konting frustrated at confused pero mas nananaig yung happiness talaga. Ramdam ko sa aura mo. Talaga? Oo nga, at deserve mo yan. Ay,
Namiss ko talaga na makita kang in love, Insan. Kaya nga, sana wag mong pigilan sarili mo na maranasan uli. But this time, pang matagalan na. Magdilang anghel ka. Oo naman! So paano? Push na yan ha? Second date na to! Papadudot aminin ko na may point naman si Christine sa mga sinabi niya. Hindi nga naman tama na patuloy ko pa rin itali ang sarili ko kay Mikey at hayaan na siya lang yung maging masaya sa piling ng iba. Naisip ko na baka may dahilan kung bakit nakilala ko si Rondel. Kaya naman kinonsider ko ang payo ng pinsan ko at kinausap ko si Rondel. Sinabi ko na pumapayag na ako makipag-date sa kanya sa ikalawang pagkakataon, Papadudot. Tuwang-tuwa naman si Rondel nang sabihin ko yon. At kulang na lang ay hilahin na niya ang araw. Para lamang dumating yung eksaktong petsa kung kailan magkikita kami. Naging smooth yung date namin at nagpunta kami sa Intramuros pagkagaling namin sa Binondo. Tapos nag-museum din kami at masasabi kong nag-enjoy talaga kami ng husto. Kumbaga ay sulit yung pagod sa paglalakad. Napag-usapan din namin ni Rondel kung ano ang level ng pagkakaibigan namin. Sinabi niya sa akin na higit na sa pagkakaibigan ang nararamdaman niya. Kahit na pinigilan naman niya noong una dahil narespeto niya ang request ko. Nung ako naman ang tinanong niya ay doon ako umamin na gusto ko na rin siya. And to make the story short ay pumayag na akong ligawan ni Rondel. At bilang unang hakbang ay pinakilala ko siya sa pinsan kong si Christine after a week, Papadudot. Rondel, siya nga pala si Christine. Yung kwento ko sa yung pinsan ko at best friend na rin at the same time. Dito muna siya ng ilang buwan. Wala kasi akong kasama. Hi Christine! Maraming nakwentong magandang bagay tungkol sa'yo si Annette. Nice to finally meet you. Nice to meet you rin. Naku, sana nga maganda talaga yun. Mamaya pati kalukuhan ko, chinika niya sa'yo. Grabe ka naman sa akin, Insan. Eme lang, ikaw naman. Pero Rondel, seryoso ka ba talaga sa panliligaw mo sa pinsan ko? Kasi kung hindi, ngayon pa lang, sabihin mo na. Seryoso ako sa panliligaw ko kay Annette. Totoo yung feelings ko sa kanya. Dapat lang. Kasi lagot ka talaga sa akin pag sinaktan mo pinsan ko. Hindi naman siguro gagawin ni Rondel yun. Huwag mo na siyang takutin. Hindi ko naman siya tinatakot. Kinakausap ko lang siya ng masinsinan. Naiintindihan ko naman kung bakit.
Overprotective lang sa'yo ang pinsan mo. Correct! Mabuti pa, bili ka muna ng merienda dun sa convenience store. Mag-uusap lang kami nitong manliligaw mo. Pinapaalis mo ko? Oo, sige na, go, go, go. Kuha ka na lang ng pera sa wallet ko, bili ka kahit ano. Okay, pero wag mong tatakutin si Rondel ah. Oo na, palagay mo sa akin. Rondel, bibili muna ako ng pagkain. Feel at home ka lang dito kasama tong pinsan ko. Mabait yan. Pasensya ka na ah. Di naman kita intensyon na takutin or what. OA lang tong si Annette, pero alam mo kasi, may pinagdaanan na yan na medyo nakakasira ng ulo. Kaya kung dadagdagan mo pa, ako na mismo nagsasabi sa'yo na lagot ka sa akin. Nakwento ba niya sa'yo yung tungkol sa ex-boyfriend niya? Nabanggit lang niya na masaklap daw yung hiwalayan nila kasi ng babae. Oo, ang tagal-tagal na nila. Akala nga namin sila na yung endgame. Kasal na lang kulang sa kanila pero niloko niya lang pinsan ko. Ang masahol doon, pinagmukha niya pang pangit. Ang sakit-sakit marinig kay Annette yung mga sinabi sa kanya nung damukol na Mikey na yon. Kaya pag naaalala ko yun, nanggigigil pa rin ako. Ay, kasi hindi yun totoo. Ang ganda-ganda ng pinsan ko. Mabait siya, mabuting tao. Masipag na nurse tapos gaganunin lang siya nung lalaking minahal niya. Nakakalungkot lang talaga na may mga taong ubod ng sama. Akala mo wala silang pinagsamahan ni Annette. Ayoko na uli makitang nasasaktan yung pinsan ko ng todo-todo kaya sana ingatan mo siya at alagaan. Yun naman yung ginagawa ko kahit na hindi pa kami. Mahal ko na siya at seryoso yung nararamdaman ko sa kanya. Buti naman, yun lang din yung kailangan kong marinig sa'yo. Alam ko na di na bata si Annette pero kung nandito parents niya, ganito rin sasabihin nila sa'yo. Masaya ako na meron siyang pinsan na nag-aalala sa kapakanan niya. Umasa ka na tatratuin kong mabuti si Annette. Namamahalin ko siya ng buong buo at iingatan ko ang kanyang puso. Aasahan ko yan. Pag yung pangako mo, binali mo, naku, humanda talaga yung leeg mo. Charot lang, baka sabihin mo tinatakot na talaga kita. Nandito na ako. Buti walang pila sa cashier kaya mabilis lang ako nakapagbayad. Ano binili mo? Merienda natin. Anong pinag-uusapan niyo ni Rondel? Wala naman, pinapirma ko lang siya ng kasunduan na kapag sinaktan ka niya, mananagot siya sa akin. Huy, seryoso? Syempre biro lang. Pero kinausap ko lang siya na sana mahalin ka niya at alagaan pag naging kayo. Totoo yun. At sabi ko oo. Kasi mahal na kita kahit di pa tayo. Ay, sus! Bigla ako tuloy na miss jowa ko. Teka, tatawagan ko nga muna. Magbebe-time muna kayo. Papadudot na touch naman ako sa mga sinabi ni Christine. Siya kasi ang kasama at karamay ko noong kasagsagan ng breakup namin ni Mikey. Wala na kasi akong parents, magkasunod na namatay sina mommy at daddy noong 2019. Kaya malaking dagok din ang breakup namin ni Mikey years later dahil hindi pa ako noon kayang mag-isa. Kumbaga bukod kay Christine ay siya lamang yung kakampi at kasangga ko. Pero sinaktan at iniwan lang din naman niya ako. Kaya nga thankful ako na may isang Rondel na dumating sa buhay ko, Papa Dudut. Parang nadagdagan ang support system ko. Pagkalipas ng isang buwan na panliligaw ay sinagot ko na nga po si Rondel. Naging masaya ang takbo ng relasyon namin. Una niyang ginawa ay pinakilala niya ako sa parents niya na hindi nagtagal ay nagkaroon ng espesyal na puwang sa puso ko. Naalala ko sa kanila ang mommy at daddy ko. Kaya nga nung nalaman nilang ulila na ako ay hindi sila nagdalawang isip na ituring akong miyembro ng pamilya bilang isang anak. Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng panibagong pamilya sa katauhan ng mga magulang ni Rondel, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, over the moon yung pakiramdam ko sa usad ng relasyon namin ni Rondel. Kahit na hindi pa kami nagtatagal ay masasabi ko na siya na talaga. At noon ko na lamang ulit naramdaman ang ma-in-love ng husto. Mayahalin tulad ko sa magic yung nangyari kasi
Nabago bigla ni Rondel ang mga pangit na pakiramdam ko sa aking sarili simula nang sinaktan ako at pinagmukhang pangit ni Mikey. Hindi naman sa idinedepende ko sa kanya ang kumpiyansa ko, pero malaking papel ang ginagampanan ng sinasabi at pinaparamdam sa atin na mga taong malalapit sa buhay natin upang madagdagan ang tiwala natin sa ating mga sarili. Kaya nga ang laki ng pasasalamat ko kay Rondel dahil ibinigay niya yon sa akin. Hindi na ako nahihiyang tumingin sa salamin at hindi ko na rin sinasabihan ng masasakit na salita ang sarili ko. Marami kaming plano ni Rondel sa buhay. Napag-usapan na rin namin ang pagpapakasal at minamadali na rin kami ng mga magulang niya dahil gusto na raw nilang magkaapo. Bagay na tinawanan lang namin ni Rondel. Walang pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Dahil unti-unting kinukulayan na namin ang mga plano namin. Excited na akong bumuo ng pamilya kasama siya pero lahat ng yon ay nagbago. Nang ma-diagnose akong may stage 1 na cervical cancer nitong January lang, pakiramdam ko, pinagsakloban ako ng langit at lupa dahil sa panibagong pagsubok na pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Thank you sa pagsama kanina sa akin sa ospital Busy kasi si Christine, may meeting siya. Ano ka ba? Wala namang kaso yun. Masaya ako na nasamahan kita. Pero feeling ko nakakaistorbo ko sa'yo. Kasi marami ka pang dapat gawin sa company nyo, di ba? Oo, pero nandun naman sina daddy sa mga kapatid ko. Mas importante ka, Annette. Huwag mong sabihin yan. Sino lang ba ako? Ikaw lang naman ang girlfriend ko. Ewan ko pero hindi ko talaga mapigilan mag-isip ng ganun Pakiramdam ko, pabigat na lang ako sa inyo ni Christine. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ka naging pabigat sa akin. Sigurado na ganun din ang nararamdaman ni Christine. Peste naman kasing sakit to. Bakit ako pa talaga yung tinamaan? Kung kailan nagsisimula pa lang tayo magplano na magiging buhay natin. Saka naman biglang ganito. Paano na lang kung hindi na ako gumaling, Rondel? Gagaling ka. Naniniwala ako dun. Pero nawawala na ako ng pag-asa. Hindi ko mapigilang matakot. Okay lang matakot. Kasama mo naman ako Basta kapag nakakaramdam ka ng ganun, kausapin mo ako. Para kahit paano, mabawasan yung takot at pag-aalala mo. Pero nahihiya na rin ako sa'yo. Ano ba kasi ang sinasabi mo? Bakit ka mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako, di ba? Siyempre, ang daming what ifs. Hindi natin sigurado ang pwedeng mangyari dahil traitor tong sakit na to. Paano kung akala natin bumubuti na ako pero hindi naman pala? Tapos isang araw, bigla na lang ako mawala. Paano ka na? Ayokong mawala ka, Annette. Kaya pwede ba? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kaya ka nga nagpapagamot. May mga gumagaling sa sakit na yan. Kaya hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na malalagpasan natin tong pagsubok na to sa relasyon natin. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Ayaw kitang itali sa akin kasi walang kasiguraduhan tong sakit ko. Ano bang ibig mong sabihin? Naisip ko lang naman na mas mabuti siguro kung maghiwalay na lang tayo. Ayoko, hindi ako papayag. Para nga makapag-move on ka na. Hayaan mo na lang ako. Kaya ko naman sarili ko. Nandiyan naman si Christine Ayoko makipag-iwalay sa'yo dahil mahal kita. Ilang beses ko pa bang dapat sabihin yan? Saka anong makapag-move on? Sa palagay mo ganun lang kadali yun? Hirap kasi sa'yo, masyado mong pinangungunahan yung mga bagay. Ayoko lang mas mahirapan ka. Ayoko lang maging kargo mo ko. Hindi ko naman iniisip yun.
Masaya ako kapag nasasamahan kita sa pagpapagamot mo. Gustong gusto ko na inaasikaso ka kahit lagi mong sinasabi na kaya mo naman. Kaya bakit ka makikipaghiwalay? Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita, syempre. Oh, yun naman pala eh. Kung ano-anong iniisip mo eh. Sabi nga ng doktor, iwasan mo mag-isip ng mag-isip at magpaka-stress. Kung may iisipin ka, magagandang bagay na lang. Isipin mo na gagaling ka. Kasi yun ang iniisip namin ni Christine. Gusto ko naman talagang gumaling. Ayoko pang mamatay. Hindi ka pa mamamatay. Kasi di tayo titigil gawin lahat para gumaling ka. Basta, tandaan mo na hindi ka nag-iisa sa laban mo na to. Nandito kami ng pinsan mo. Nandito rin parents ko. Pinagdadasal ka nila, Annette. Kasi mahal na mahal ka rin nila. Kaya sana huwag kang sumuko, ha? Gagaling ka. Salamat, Rondel. Malaking bagay na nandyan ka. Mas nakakaya kong labanan tong sakit ko. Pasensya ka na sa sinabi ko kanina. Ayoko naman talaga maghiwalay tayo kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Kaya Tana, nandito lang ako para sa'yo. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung gusto ko nang makipaghiwalay kay Rondel. Pakiramdam ko ay nasira ang lahat ng mga magaganda naming plano sa buhay dahil sa pagkakasakit ko. Pero ang totoo ay natatakot talaga akong mag-isa. Ayoko pa rin mamatay kaya nga mabuti na lamang dahil hindi ako iniwan ni Rondel. Hindi siya pumayag na makipaghiwalay sa akin kahit na magiging malaking responsibilidad niya ako. Hindi ko na idedetalye ang gamutan ko pero masasabi kong mahirap at masakit. May mga araw na mabuti ang pakiramdam ko at meron namang hindi. Dahil sa nangyari ay hindi na muna ako nakakapag-duty kasi kailangan kong magpalakas. Mabuti na lang at nasa tabi ko si Rondel at Christine para umalalay sa akin. Pakiramdam ko ay hindi ako nag-iisa habang nakikipaglaban sa sakit ko. Aaminin ko po na may mga araw pa rin na pinanghihinaan ako ng loob. Pero pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat dahil siya lang naman ang may hawak ng buhay natin. Hindi ako tumigil sa pagdarasal na sana'y pagalingin niya ako dahil gusto ko pang makasama si Rondel ng mas matagal. Papa Dudut.
Bakit may pakandila at dinner for two? Siyempre, espesyal ang gabi na to para sa atin eh. Espesyal? Birthday mo ba? Hindi pa naman, di ba? Hindi pa rin naman natin anniversary. Oo, pero mamaya ako na sasagutin yung mga tanong mo. Upo ka muna rito. Teka, ipag-uurong kita ng upuan. Ayan, Thank you. Upo ka na rin. sige. Matanong ko lang, sino nag-set up nito? Ang ganda. May pabulaklak pa. Kinuntsaba ko si Christine. Since pupunta tayo sa ospital ngayong araw, kinuha na niya yung oportunidad para mag-ayos dito. At bakit may pa-dinner date ka? Ano ba kasing okasyon? Sabihin mo na. Pinagpraktisan ko to pero parang di ko na alam paano sisimulan. Kainis naman. Uy, Rondel, kausap mo bang sarili mo? Hindi. Hindi. Ano ba talaga? Teka, kinakabahan ka ba? Sino ba kasing hindi kakabahan? Kalma ka lang. Ay, tinanong mo kung anong okasyon, di ba? Oo. Wala naman talagang okasyon. Hindi pa natin anniversary at hindi ko pa rin birthday. Pero nitong mga nakaraang araw, may na-realize ako Ano yun? kung gaano kita kamahal. Kung gaano ko kagustong gugulin ang habang buhay kasama ka habang bumubuo ng sarili nating pamilya. Rondel, ano kasi? Shh! Pakinggan mo muna sasabihin ko. Okay, sige. Nung tinanong ako ng mga magulang ko kung gaano kita kamahal, sinabi ko na mahal kita. At handa akong samahan ka sa bawat sandali ng buhay mo. Lalong-lalo na dito sa pinagdaraanan mo. Sinabi ko sa'yo na huwag kang matakot kasi hindi ka nag-iisa. Bukod kay Christine, nandito ako. Hindi mo lang ako boyfriend. Kakampi mo rin ako na pwede mong takbuhan anumang oras. Thank you, Rondel. Naiiyak naman ako sa mga sinabi mo. Malaking bagay talaga yung suporta mo para gumaan tong pinagdaraanan ko. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. Habang may buhay, may pag-asa. Yan lagi sinasabi sa akin ng mama ko. Oo, lumang kasabihan na yan. Pero naniniwala ako na totoo yan. Basta hindi lang tayo tumigil sa pagdarasal ng mga bagay na gusto nating matupad. Kaya nga sinabi ko sa mga magulang ko na gusto ko nang hingi ng kamay mo para maging asawa ko. At pumayag naman sila. Tinanong ko rin si Christine kung sang-ayon siya. Oo naman daw, may tiwala siya sa akin. Kaya ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, Annette. Pumapahayag ka bang maging asawa ko? Oo, Rondel. Pumapayag ako. Talaga? Talaga? Ang cute mo, pero oo nga. Talagang talaga. Thank you, Annette. I love you so much. I love you so much din. At thank you rin sa pagmamahal mo sa akin. Akin na daliri mo. Isusuot ko muna tong singsing sa'yo. Ayan. Ang ganda-ganda naman ito. Maganda yan, pero mas maganda ka pa rin. Naku, ito na naman po ang fiancé kong bolero. Hindi kaya kita binobola. Nagsasabi lang ako ng totoo. Oo na, dyan mo ko nakuha sa matatamis mong salita. Pero seryoso, kinikilig ako. Excited na ako maging asawa ka. Excited na rin ako. Tingnan mo, naiiyak ulit ako. Papadudot halo-halong saya at excitement ang naramdaman ko na mag-propose sa akin si Rondel. Feeling ko tuloy ay ako na ang pinakamagandang babae ng gabing yon. Hindi lang kasi ako makapaniwala na matutupad ang matagal ko ng hiling na maikasal sa lalaking mahal na mahal ko. Bagay na hindi naman noon na ibigay sa akin ni Mikey. Totoo nga ang kasabihan na wala yan sa tagal kundi sa lalim ng pagmamahal ng dalawang tao. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpapagamot ko at tulad ng sinabi ko ay may mga araw na mabuti at merong hindi. Pero mas malakas na ako ngayon kumpara noon.
dahil alam kong kasama ko na si Rondel na harapin ang pagsubok na ito sa buhay ko. Gusto ko lang ding ibalita na last month ay kinasal na kami sa huwes at nakatira na ako ngayon sa kanila. Mahal na mahal ko po si Rondel. Siya ay yung lalaking ibinigay ng Panginoon sa akin bilang sagot sa mga panalangin ko. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. Buti na lang at napilit ako ni Christine na magpadala ng sulat sa inyong istasyon para ibahagi ang love story namin ni Rondel at hindi yon magiging posible kundi dahil sa tulong niya. Meron lang po sana akong kahilingan sa mga kabarangay natin. Kung pwede sana'y ipagdasal ninyo ang aking paggaling. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut, and God bless po sa Barangay LS and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Annette. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.